Ang title ng i-share ko sa inyo ay Dream Big Dreams Again. What is a dream? Let me get it from John Maxwell. Sabi ni John Maxwell, a dream is an inspiring picture of the future that energizes your mind, your will, and emotions, empowering you to do everything you can to achieve it. Nais po ng Diyos na mangarap tayo at mangarap tayong muli. Si Joseph ang pinakamalimit ginagawang illustration pagdating sa mga pangarap. So let's talk about Joseph. Genesis 37 verse 5. Minsan ay nanaginip si Jose. Ano ang mga pangarap natin sa ating buhay? Ano ang mga pangarap natin sa ating buhay? Kayo kay naiinitan o ayos lang ba? Okay lang, okay. I want to tell you, 6 pang aircon ang hindi nagana dyan. 4 pa lang ang napadagdag. Kaya humanda kayo pagka gumana na yung 6 pang aircon. Humanda kayo sa babayaran. Sa lamig pala. Ano ang mga pangarap natin sa ating buhay? Para sa ating pamilya. Para sa ating mga relasyon. Pangarap mo bang maging pastor? Maging engineer? Architect? Doctor? Lawyer? Ano? Pangarap mo bang magkaroon ng magandang hanap buhay? Makapag-travel? Pangarap mo ba na one day magkaroon ka ng asawa at pamilya? Pangarap mo bang mabuo ang pamilya mo? O buong pamilya mo'y makasama mong sumasamba sa Diyos? Pangarap mo ba na ma-set free ka na sa bisyo? O sa kasalanan bumibihag sa iyo? Ano mang uri o taas ng pangarap mo, listen to this. May sinabi ang Diyos. Ephesians 3:20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Ito ang sabi ni God, kaya niyang gawin ang higit pa sa kaya nating hilingin at isipin. Kaya we have to dream big, and to dream again. Kasi sayang, kung hindi ka mangangarap, sayang. May mga taong nainip na. Ayaw nang mangarap dahil wala daw namang mangyayari sa kanyang pangarap. Ang feeling niya na stuck na siya. Ang iba naman ay na-discourage na kasi kabaliktaran pa ng pinapangarap ang nararanasan niya. At para wag ma-frustrate, ayaw na niyang mangarap. At ito pa, kahit yung mga taong nagmamahal sa kanya, pinipigilan na silang umasa. Huwag na, baka ikaw ay masaktan lang, ka nang umasa. Proverbs 13 verse 12, hope deferred makes the heart sick. Kung ikaw yon at nandito ka, I want to tell you, dream again. Sabihin mo nga sa katabi mo, dream again. Bakit? Kasi walang sigla ang buhay na walang pangarap. Proverbs 13 verse 12, hope deferred makes the heart sick. And kung ikaw yon, I want to tell you, dream again. Kasi walang sigla ang buhay na walang pangarap. Boring ang buhay na walang pangarap. Proverbs 13 verse 12, but where dreams come true, there is life and joy. You are not too young or too old to dream.
Huwag mo sabihin, matanda na ako, hindi. Wala na yung mga bagay na yan. At huwag mo naman sabihin, bata pa ako para mangarap. No. Age is irrelevant sa dreams. If you know that yung nagsimula ng McDonald's, matanda na siya nung nagsimula siya ng McDonald's. Kahit pa may mga nabigong pangarap ka, dream again. Kahit sinasabi ng mga nakapalibot sa iyo ay imposible na mangyari, dream. Nandito ba si Brother Danny? Nakasama ko siya sa pagja-jogging eh. Ako po ay nagising ng alas 4. Minsan-minsan lang mangyari yun eh. Hindi ako'y lumabas, nakasama ko sa pagja-jogging. At naulit niya sa akin. At the time na siya nag-start na hindi na siya iinom, hindi makapaniwala ang mga tao sa palibot niya. At may nagsabi, kapag yang si Danny ay hindi na uminom, ipapaputol ko ang daliri ko. Imagine, if the people around you is gano'n ang tingin sa'yo, if the people around you does not give any credit to you, does not believe on you, anong hirap mang gawin ang pangarap? Pero may sasabihin ako sa iyo, dream and dream again. Kapag ako'y nakikita ang mga Christian na nagbibisyo, I dream. Ang pangarap ko, isang Sunday, tamaan ng salita. Pumunta sa puso, magkaroon ng quality decision at sabihin, I am giving this up. Sabi ni Danny, talaga daw ang sabi naman ng kanya, may nagsabi rin sa kanya na malapit sa kanya, ala, hindi ako naniniwalang yan, hindi naiinom. Hihintayin ko ang piyesta. Pag yan nagpiyesta at hindi uminom, siya, naniniwala na ako. Ay dumating ang piyesta, ang bagong taon, ang Pasko, ang Valentine's Day, aba hindi na nainom. At ang sabi ni Danny sa akin, lalo daw siyang na-encourage na wag nang uminom kasi naawa siya sa tao. Ang sabi, magpapaputol ng daliri. Ay, baka nga ating magpaputol ng daliri, di lalo daw siyang hindi uminom. What is my point? If you are dreaming of something, continue. Don't give up your dream. Ano mang uri ng dream yon. Kahit pa wala nang naniniwala sa iyo, kahit wala nang naniniwala sa mga sinasabi mo, dare to dream again. Today, God is resurrecting broken dreams and plans. Binubuhay ng Diyos muli ang mga namatay ng mga pangarap at mga plano. Are you there? There was a time ikaw ay nangarap. At kung ang pangarap mo ay nanghihina na, kung hindi man nawala, panahon na para maganap ito muli. Kanino yon? Bakit, Pastor? Kasi sabi ng Diyos, kaya niyang tuparin ang pangarap mo. Again, babalik ako sa Ephesians 3:20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Alam mo bang iyong pangarap? Inisip mo yan eh. Iniisip mo yan bago ka matulog. Iniisip mo yan habang kayo nagdadrive. Iniisip mo yan eh. At ang sabi ng Diyos, kaya niyang gawin ang higit sa iyong inisip. Kaya sayang eh kapag hindi nangarap. Because there is a God who can do greater than what you imagine. Kaya ng Diyos lampasan ang limitasyon na inilagay mo sa iyong sarili o inilagay ng ibang tao sa iyo. Kaya mong ng Diyos lampasan yan. Kung ikaw ang nagsabing hanggang dito na lang ako, ang sabi ng Diyos, lampas ka diyan. Kaya ng Diyos lampasan ang limitasyong itinanim ng ibang tao sa iyo. Anak, hanggang dito na lang tayo, huwag ka nang mag-isip ng kung ano paman. Hindi, inay, lalampasan ko ang narating ninyo. Lalampasan ko ang narating ng isip nyo dahil kaya ng Diyos ko gawin ang lampas sa iniisip ko.
Kaya ng Diyos na lahat ng bagay na nangyari sa iyo. Ito maganda eh. Yung iba na paralyzed na, hindi na makakilos kasi ang sabi nila, ang dami ko ng mali, ang dami ko ng palpak, di ko na lang ako makaka-recover pa. Kaya ng Diyos gamitin ang mga mabubuting bagay, kahit ang mga pangit na bagay na nangyari sa iyo. Kaya ng Diyos gamitin ang iyong tagumpay, pati ang iyong frustrations, pagsama-samahin yon, imekos-mekos yon, at palabasin doon ang mabuting bagay para sa iyo. Yung pangit na nangyari sa iyo, pagtutugma-tugmain pa ng Diyos yon para sa ikabubuti mo. Ganon kahusay ang ating Diyos. Now, anong kailangan natin gawin? Kailangan nating maniwala at magtiwala sa Diyos. Uulitin ko ang pagkakaiba ng paniniwala sa pananampalataya. Ang paniniwalay ito, ako'y naniniwala kay Jesus. Maraming nagsabi noon. Ito ang pananampalataya. Ako'y naniniwala at nagtitiwala kay Jesus. Nagtitiwala na ang ginawa niya sa krus ay para sa akin. Nagtitiwala na yung dugong tumulo sa Kanya ay naglinis ng kasalanan ko. Nagtitiwala sa lahat niyang pangako. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi lahat nakalampas sa paniniwala lang. Napakaraming naniniwala. Pero lampasan mo yon. Pagtiwalaan mo si Jesus na pinaniniwalaan mo. Mark 9:23, bakit mahalaga ito? Because all things are possible to them who believe. Lahat ay makakapangyari sa mga naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Trust Him. Now, kung nais ng Diyos na ikay mangarap muli, nais din ng Diyos na mangarap ka ng malalaking pangarap. Sabihin mo sa katabi mo, dream big. Genesis 37 verse 6, sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo ngayon itong aking napanaginip. Si Jose ang nagsasabi sa kanyang mga kapatid. Verse 7, tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, nang tumayo ang aking bigkis at tumindig ng matuwid, at ang inyong mga bigkis ay pumalibot at yumuko sa aking bigkis. Verse 8, sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, maghahari ka ba sa amin? Mamamahala ka ba sa amin? Mangarap ka ng malaki. Ako may kilala diyan sa Padre Garcia Kumandidato ng kapitan, hindi nanalo. Ng barangay, Kumandidato ng konsehal ng bayan ay nanalo. Jolimer. Pwede yun. Mangarap ka ng malaki. Bakit? Alam mo ba itong singer, si Marcelino Pomoy. Kilala niyo yan? Yung kumakanta ng boses lalaki, tapos may boses babae. Noong una, siya'y sa kalye natutulog. Si Marcelino Pomoy. Hanggang dumating ang time, umawit na siya sa American Got Talent. Ordinary people can live extraordinary lives when they follow their dreams. Ordinaryo lang ho ako. Oo nga. Pero, mangarap ka. At ikaw na ordinaryong tao, mamaya pa, ay nabubuhay na ng hindi pangkaraniwang buhay. All because you dream. Sabi ni John Maxwell, I believe God wants us to dream and to dream big because He is a big God.
who wants to do big things, and He wants to do them through us. Alam mo ba ang problema? Alam mo ba ang epidemic sa mga tao o pandemic? Ito yun eh. Kokonti sa atin, kahit sa Kristiyano, ang nangangarap ng malaki. I don't know what happened. Maybe na-paralyze tayo ng ating past. Maybe pinilayan tayo ng mga pains ng ating kahapon. Pero I'm telling you, don't make it a reason for you to stop dreaming. Ang pinakamatindi na problema ng mundo, kakaunti ang nangangarap. Kakaunti ang nangangarap ng malaki. Sabihin mo sa katabi mo, ako'y mangangarap. Ako'y mangangarap ng malaki. Whatever great things you see now was just a dream of someone before you saw it. Whatever great things you see now was just a dream of someone before you saw it. Ngayon mo lang nakita, pero matagal nang nabuo yan sa isip ng taong nangarap. Maaari kung nakita mo si Mayor, siguro mga 25 years ago o 30 years ago, makikita mo si Mayor nagdadrive ng truck na naghahakot ng bato. At siguro kung ikaw ay nandoon, baka nakita mo rin si Mayora, minsay kasama, binabantayan si Mayor. At maaaring sasabihin mo, si Paring Liobe nagdadrive ng truck. Yun ang nakita mo. Pero sa isip ni Mayor, sa isip ni Paring Liobe, nagdadrive siya ng truck, pero sa isip niya, ang dinadrive niya ay Land Cruiser. Ang sa isip niya ay siya ay may batching plant. Hindi lang siya nagdadala ng bato sa mga kalsada. Ang nasa isip niya ay siya ay nagpapagawa ng kalsada at malalaki. Ang nasa isip niya ay lampas sa nakikita mo. Yang nakikita mo ngayon, maaaring sasabihin mo, nakita ko siya, oo, pero hindi yan ang nakikita mo. Ang nakikita mo lang iyong ngayon, hindi mo nakikita yung pangarap niya sa loob. Hindi mo nakikita yung aspiration niya, ng dreams niya, at tumanda ka. Ikaw na nangangarap, sasamahan ka ng Diyos. At itong mga tao nakakita sa iyo ngayon, after 10 years, after 15 years, sasabihin, aba, hindi ko akalain magkaganyan ka. Alam mo, isasagot mo, matagal na akong ganito, hindi mo lang nakita. Bakit? Nasa isip ko, nasa imagination ko, nasa puso ko, nasa pangarap ko, hindi mo lang kita, pero nandoon na. At kapag meron kang nakaharap diyang nagsasabi sa iyo ng kanyang mga great plans, huwag mo siyang puputulan ng paa. Huwag mo siyang i-discourage. Let him dream. Alam mo kung bakit? Kasi minsan, ang pangangarap pa lamang ay napakahirap na. Minsan, ang mangarap pa lamang ay malaki ng achievement coming from a situation na ikaw ay maraming nagsabi sa iyong wala kang magagawa, wala kang mararating. For you to step another ladder at another step at sasabihin mong, I can do this. Malaking pagpapala na yon, and never discourage that person because one day may makikita ka diyan na hindi mo nakikita. Makikita mo yung nakatanim sa puso niya. Makikita mo ang pangarap niya. Kanino yon? Kanino yon? JA1. And to those of you sa online, dream. Dream big. Dream again. Don't ever lose that dream. Wag mong hayaang mawala o manakaw yan sa'yo. You know, alam ba ninyo ang description ng Bible tungkol sa good man? What is a good man? Yung pong good man, yung pong mabait, yung pong good man, yun po yung masunurin sa magulang. This is one of the descriptions of the Bible about good man.
Proverbs 13:22. A good person leaves an inheritance for their children's children. Tatagalogin ko. Ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana para sa anak, para sa kanyang apo. For their children's children. Kaya hindi ka lang mangangarap muli. Mangangarap ka ng malaki. Dahil hindi ka lang magpo-provide sa anak mo, kundi sa apo mo at sa anak ng apo mo. Kaya God will bless you big time. Itong verse na to ang nagpapatotoo na nais kang pagpalain ng Diyos ng malaki. Nasa iyo na ang bola kung mangangarap ka ng malaki. Dahil ang good man, according to Proverbs 13:22, ay siya na nag-iiwan ng mana para sa anak ng kanyang apo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lalo na't yan ay lalaki, sabihin mo, mangarap ka ng malaki. Why, Pastor? Why will I dream big? Because, sad to say, some cannot dream anymore. Kaya isasama mo sila sa iyong pangarap. Hindi na nila kayang isipin ang iniisip ng taong nangangarap. Hindi na nila kayang abutin yon. So when you dream, bring them with you. You dream, your dream is not only for you, your dream is also for them. There is a saying that says, it's lonely in the top. Malungkot daw kapag ikaw na ang nasa tuktok. Alam mo kung bakit malungkot? Kasi you did not bring people with you. Kung ikaw ay mangangarap, magsama ka. Lalo na yung mga taong hindi na kayang mangarap para sa kanila. Are you there? Pastor, paano kung hindi maganap? Ay kung ikaw, tanungin ko, paano kung maganap? Pareho lang tayong nagsasalita sa hindi nakikita. Ang nakikita mo hindi magaganap. Ang nakikita ko'y magaganap. So, doon ka na sa mag-i-inspire sa'yo. Doon ka na sa mag-e-energize sa'yo. Doon ka na sa magbibigay sa iyo ng life. Ibang mabuhay na meron kang pangarap. Ibang mabuhay na meron kang goal. Meron kang tinatarget. Iba. Ang taong walang pangarap, yan ay pagdating sa bahay ay kakain, magne-Netflix, tutulog, gigising, mag-aalmusal, tatrabaho para kumita, uuwi, magne-Netflix, tutulog. What a boring life. Ang taong may pangarap, energized siya. Ang kanyang iniisip, ang daming pumapasok patungkol sa kanyang pangarap. Lagi na ang kanyang sinasabi, greater things are about to happen. May magandang mangyayari. Bakit? Kasi energized siya ng kanyang pangarap. Are you there? Doon ka na sa hindi boring na buhay. Doon ka na sa ikay naniniwala at nagtitiwala. Listen, it may take you longer. It may take you to study more. It may take you to walk an extra mile. It might cost you, but please, never ever quit on your dream. Huwag mong isusuko ang pangarap mo. Sunod na paalala sa mga who wants to dream big and dream again. Para maganap, para ikay makapangarap ng malaki.
Alam mo ba, sa ibang tao, achievement na yon yung mangarap ng malaki? At para kang mangarap ng malaki, kailangan maunawaan mo ang malaking pag-ibig ng Diyos. Genesis 37 verse 3 and 4. Mas mahal ni Israel or ni Jacob, yung tatay ni Joseph. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak. Sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Verse 4, nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niyang mga kapatid. Si Jacob, ang ama ni Joseph mismo, ang gumawa ng coat para sa kanyang anak. Anong nakita niyo doon? It is an expression of love. Alam mo yung pag-ibig? Yung tunay na pag-ibig, hindi yan pwedeng hindi lumabas. Hindi yan pwedeng hindi i-express. Hindi mapigilan ni Jacob na igawa ng balabal ang kanyang paboritong anak kasi hindi niya mapigilang lumabas ang pag-ibig kung ang pag-ibig ng katabi mo hindi pa lumalabas. Tanungin mo, mahal mo ba ako? Bakit? Dahil kahit ako'y magtataka kung hindi lalabas ang pag-ibig na iyan in some ways. Maraming lingwahe ang pag-ibig. Pwedeng sa mga words of affirmation na nagsinasabi, I'll be with you, I love you, okay ka sa akin. O sa iyong pagsiservisyo, tutulungan kita hanggang anong oras gayon, hindi sasamahan kita, kahit gabihin tayo, hindi kita, O pagbibigay mo ng quality time, pupunta ka ng PSA, haba ng pila doon, sige, samahan kita. Hindi, baka may gagawin ka, hindi, okay lang yon. Love, needs expression. Or by gifts. O ito nga pala, naalala kita. Kung naman, ano ba yan? Ito, lumpia. Ano ka rin lumpiang are? Kanina yan, lumpiang sariwa. Ewan ko ngayon. At least naalala mo, gifts. Love is expressed. Si Jacob, hindi niya mapigilang express ang love. Now, may sasabihin ako sa inyo. Huwag mong kalimutan ang matinding expression ng pag-ibig ni Father God sa iyo. 1 John 3:1. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Meron pa ba namang lalampas doon na ikaw ay tawagin ng Diyos na kanyang anak? Makakapangarap ka lang ng malaki kung alam mo na hindi ka lang basta mahal ng Diyos, kundi minamahal ka niya ng pag-ibig na lampas sa pangkaraniwan. The reason kung ba't di ka mangarap ng malaki, ang akala mo'y mahal ka lamang ni Lord. No, hindi ka mahal lang ni Lord. Mahal ka ni Lord ng lampas sa pangkaraniwan. Ikaw yung kanyang tinatahian ng balabal. Oh Christian, embrace the love of God, accept the love of God, because I want to tell you, ikaw ay favored. Alam mo bang ibig sabihin ng favored? Paborito ka. Ang problema sa atin, hindi natin maalis ang meaning ng paborito according to what we see. Akala natin ang paborito ay ito'y binigyan ng quote, ito'y hindi paborito. No, pwedeng tayo'y sabay-sabay, tayo'y paborito ng ating Diyos, sabay-sabay tayong paborito tayo. Sino ang may gusto na siya'y malimit makaranas ng pabor? Sino ang may gusto na lagi mong nararanasan ng pabor na ang iyong akala ay normal na yan? Alam mo ba si Joseph? Hindi niya alam na siya'y favorite.
Yan ang problema sa mga favorite, di nila alam, pero alam ng mga kapatid. Hindi alam ni Joseph na siya favorite. Alam niyo kung bakit? Normal sa kanya. Normal na ang tingin sa kanya ay mas maganda, mas maayos. Normal na siya ginagawa ng balabal. Christian, it's about time na maging normal na sa iyo na maranasan ang ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos araw-araw na ikay favored, ikay favorite. Pag ya'y naranasan mo, hindi na mahirap sa iyong mangarap ng malaki. Hindi na mahirap sa iyong maniwala na yung pangarap mo na yan ay magaganap. Bakit? Kasi ikay minamahal ng Diyos ng pag-ibig na lampas sa pangkaraniwan. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ako ng Diyos ng pag-ibig na lampas sa pangkaraniwan. Umanda ka. Because you will experience a love different than what you have experienced before. Ito'y pag-ibig na ang uri ay lampas sa pangkaraniwan. Kanino yon? Unawain mo na iniisip ni Father God ay ang kabutihan mo dahil ikaw ang kanyang anak na minamahal. Magugulat ka. Magugulat ka sa hindi lang sa kakayanan ng Diyos tuparin ang malaking pangarap mo. Magugulat ka dahil marirealize mo na gustong-gusto ng Diyos maganap iyon. Akala kasi ng iba ang Diyos ay kalaban eh. Akala ng iba ang Diyos ang umahad lang sa kanyang pangarap. No. Gustong-gusto ng Diyos maganap ang pangarap mo. Now, ano pong reason? Kasi ikaw ay anak ng Diyos. Not just anak ng Diyos. Ikaw ay favored child of God. Number 4, nais ng Diyos na tayo mangarap ng mga dakilang bagay, malalaking bagay, para sa kaharian ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kapasidad mangarap at higit pa roon, mangarap kasama ng Diyos. Alam mo, may mga Christians too spiritual, na automatic na sa kanilang binabaliwala ang kanilang mga desires. Sa pag-aakala nilang kanilang pinapatunayan ang kanilang surrender kay God. Lord, here I am, giving up all my plans, giving up all my desires, my ambitions for you, all that I am. I'm giving it up to you, Lord God. At ang akala nila, ay okay na okay yon. Yes, nakita ang puso mo. Pero this is the question. What if si God mismo ang naglagay ng desire niya sa puso mo? What if si God mismo ang naglagay ng pangarap na yan sa isip mo? Your dream is a glimpse of your destiny. Ang pangarap mo sa puso ay isang sulyap sa iyong kinabukasan. Maaring hindi mo alam ang kompletong istorya. Ang alam mo lang ay ang bigkis nila ay yuyukod sa bigkis mo. Ang alam mo lang ay ang tala at ang bituin ay yuyukod sa iyo. Pero hindi mo alam ang ibig sabihin noon. It's just a sulyap. It's just a glimpse. Pero you saw your destiny. Nakita mo ang future mo. Dahil siya mismo ang naglagay noon. Now, let me ask you, kung hihingi ka ba kay God at tumanggap ka, sino ba sa palagay mo ang maluluwalhati? Kaya minsan hindi tayo makapangarap akala natin para sa atin Listen to this. Kapag ang pangarap mo'y natupad, hindi ikaw ang naluwalhati. Ang naluwalhati ay ang Diyos na nagbigay sa iyo noon. Matthew 7:11, you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him?
Bakit hindi ibibigay ng Diyos ang pangarap mo na nagnanais luwalhatiin siya? Tell me, bakit pipigilan ng Diyos ang pangarap mo kung ang pangarap mo ay nagnanasang luwalhatiin siya? You know what? Maaari mong i-dismiss o baliwalain ang mga pangako, ang mga pangarap mo kasi ang sabi mo, simple lang naman to. Very insignificant. This will not even matter. Listen to this. God wants to do great things sa iyong simple dream. I dreamt, ako'y nangarap noon, nung ako'y babagong Christian, na magkaroon ng isang lugar na kung saan ang mga kabataan can go to at tumambay, where the environment is conducive for them to do good things. Because sa panahon namin, wala akong alam na matambayan na lugar na conducive para maging godly. Sa panahon namin, pag sinabi mong tambay, ang ibig sabihin noon ay inuman. Oh, I wish. Kasi sabi ko noon kung meron, pupunta ako sa lugar na yon. Pero siyempre, gusto ko yung lugar na yon, medyo okay din naman. Ayaw ko naman ng baduy. Gusto ko yung pupunta ko doon, yung bang good feeling. That was my dream. A very simple dream. Not even so insignificant. Yun lang pala ang gusto mo. Until gamitin ng Diyos yung dream na yon for His glory. May mga nagtatanong sa akin, kahit nga ang asawa ko nagtatanong sa akin kung bakit ako nagpapalagay ng landscape doon Kung bakit ako naglagay ng tiles doon. Kung bakit ako nagtanim ng puno doon. Yung pong punong yan came from the seed. Talagang ako ay bumili ng seed, tinanim ko, hinintay kong tumubo, hinintay kong lumago. At noong malago na, tinanim ko doon. At maya-maya ay naglagay. Ang tagal mamaya, nag-isip ako ng landscape doon. Bakit? Parang gusto ko, may natatambayan ng mga bata na feel good sila. A place where they can call a safe place. Kaya ako nag-resonate sa akin yung team ng youth noon Tuwang-tuwa ako nung nakita ko, ang dami-daming youth doon kasi meron silang activity at ang tawag nila sa kanilang activity, a safe place. Yes. A safe place for youth. That was my dream. A very little dream na hindi ko alam is a glimpse of the future. Na huwag kayong magugulat. Kasi ito pa po ang ating gagawin. Napakaliit ng ating labi. Alam ba ninyo kung ba't tayo may kape? Gusto ko kayo magtagal-tagal, kayo magkape. Kasi ang sabi ko yung nagkakape, yan matagal Supposed to be yan, dahan-dahang iniinom Ewan ko yung nagkape. Bye-bye. No. Coffee is meant for you to talk. Para wag muna kayo umuwi. Pero yung iba, binabaliwala ang kape. Kaya mamaya may donut. Ang liit ng ating labi. Hindi na ako sanay pumasok na walang nakaupo doon. Ngayon, wow, maluwag ang labi. Pero yung apoy kahit maluwag at walang nakaupo'y sikip. Kaya ito po ang susunod. Yung children's room po, yun po'y magiging labi rin, continuation. At hindi po titigil doon. Yung parking ng mga pastor will be a lobby. Maraming tables and chairs doon. Doon kayo uupo, doon kayo iinom ng kape, doon kayo magdo-donuts. A safe place. A place where you want to stay longer. So mababawasan ang mga simbawe. Simbawe. Come on. Meet other people here. You will be amazed how interesting to know them. Napaka-interesting makilala yung
yang nasa likod mo, ang dami mong hindi alam dyan. And you will be amazed, ay, ang sarap mo palang makilala. Dahil sa kape. Are you there? A simple dream. Akala mo'y insignificant, pero hindi nawawala. Mamaya may makikita na kayong chairs diyan sa tabi dyan. Naghahanap ako ng lugar na pwedeng umupo. Kasi merong mga grupo, ayaw nang sila'y may katabing iba. Gusto sila lang. Sa banda-bandan, meron kayo diyang inyo lang. Nakakulong inyo lang doon. Little things, pero part of the dream. Part ng maraming dreams. Pero, yung palang simple dream, God can use that pala for His glory. Amen ba? Walang maniwala na nung binili natin yung lupa sa harap, walang maniwala sa akin nung nagtatanong at sabi, ano pong gagawin diyan? Sanay sila na kapag merong ganyan lupa, ilalagyan na kung ano-ano. Ang sabi ko, lalagyan ng damo. Akala ako'y nagbibiro. Yan, damo nga ngayon. At kayo'y matutuwa kapag nakikita nyo minsan ang mga kabataan diyan ay nagpipiknik. Ibubuhos ang kanilang chichirya. At sila'y kumakain doon. A little dream where we are giving a place for young people, kahit hindi young people, to stay and call it their safe place. Palakpakan nga natin, Lord. Mas maniniwala ka at magtitiwala ka na magaganap ang dream mo kapag ang pangarap mo ay hindi titigil sa'yo. Ano ibig sabihin? Ang sarap mangarap kung ang pangarap ay hindi lamang ikaw ang end result. Anong kwenta ng pangarap na hanggang sa'yo lang? Ang pangarap ko ay mabili ko ito. Ang pangarap ko ay mano yun. Yes, praise God. Laliman mo naman. How about a dream na hindi ikaw ang end result? A dream for others? Visionary ang ating mayor. Kung kayo'y nakakadaan sa Santa Cruz, makikita nyo doon na tinatayo na ang bagong palengke sa more than 4 hectares na lupa. Ang nag-i-exist nating palengke ay 1 hectare. Hindi po natapos doon. Sa katabi ng palengke, merong oval. Sports center. At yun po ay lugar na pwede kayong mag-jogging. Napag-alaman ko, hindi lamang pala sa Dwell nagja-jogging. Sa parking lot pala ng Hypermart ay may nagja-jogging na rin. Doon kami nag-jogging ni Danny. May mga nakakausap na rin ako. Sabi ko, ano ba to? Kung saan-saan nagja-jogging. Sabi ko, bakit hindi kayo mag-jogging diyan sa papunta diyan sa City Mart, ang labas doon, kina Jolimer, gawa ho ng aso. Visionary ang ating mayor at ang ating mayora. Meron dong oval, magbabike ka lang, iparada mong bike mo at tumakbo ka na. Palagay ko pag ikaw nakasampung lap doon, ewan ko na. Talagang, at hindi po natapos doon. Maliit na ang ating cultural. Hindi pwedeng mag-PBA. Pag Ginebrang naglaro, hanggang Tanwanam ang tao. Kaya pagkatapos ng oval, may plano na isang mas malaking cultural na kahit PBA ay pwedeng pagdausan at ang mga taga-Rosario makapanood. Dream! Dream big! At wag mong isipin ang iyong dream ay insignificant. It is a glimpse to your future na hindi mo alam na kapag kaya nilagay mo sa kamay ng Diyos, gagamitin yan ng Diyos for His glory. At masarap ang pangarap na hindi tumigil sa iyo. Pangarap para sa iba, napakasarap noon. Mas madaling manampalataya kapag ang pangarap mo ay lampas sa iyo. Mas madaling manampalataya na ikaw ay gagaling. Dahil paggaling mo,
Pupunta ka na sa mga kaibigan mo. La-life groupin mo na ang kamag-anak mo. Mas madaling manampalataya kaysa gumaling lamang. Pastor, pag-pray mo ako, anong gusto niyo? Gusto kong gumaling. Okay. Gusto kong masarap ang pakiramdam. Okay. Tapos, yun na. Sasabihin ako sa iyo, kung gusto mo talagang ang pananampalataya ay tumaas, taasan mo rin ang purpose mo. Gusto kong lumakas. Gusto ko ng mahabang buhay. Gusto ko ng divine health. Bakit? Para, pastor, hindi ko titigilan hanggat yung aking mga kabarangay, hanggat yung aking kamag-anak, hanggat yung aking mga kaskwela, hanggat yung aking kapitbahay ay hindi makarinig ng salita ng Diyos. At gagawin ko yun dahil ako'y magaling at ako'y malakas. Oh, it's so beautiful to dream kapag ang dream mo hindi tumigil sa'yo. It's okay mangarap na ikay yumaman. I am encouraging you, come on, be rich. Okay yon. Pero wag kang tumigil doon. Mas maganda ang pangarap na mayroong pinupuntahan ang pangarap mo. Yes, Lord God, bless me. Bless me tremendously. Bakit? Para gamitin ko ito sa ikalalaganap ng kaharian mo. Para maraming makakilala sa iyo. Ako, Lord, ang bahala. Gagamitin mo itong perang ito for your glory. Noong tayo nagpapagawa, lagi nasasabihin sa akin ni Pastora Melody, Papa, magpa-pledge ka na. Magpa-pledge ka na. Kasi sila nasa finance eh. Hindi ko naman alam kung ano yung basta ako papabili na ng pabili. Ay, hindi sila nakakakita. Magpa-pledge ka na. Allah, hindi ako nagpapa-pledge. Hindi. Bahala ka na, Lord. Kumilos ka. By praise God. Dire-diretsong gawan. Ito po hindi simple. Ito po napakamahal. Napakamahal. Yun pong kuryente lang, yung cable lamang na dumaan sa ilalim, yung malalaking cable na dumaan sa ilalim, pumunta sa generator, bumalik doon. Napakamahal po nun. Hindi ko nasasabihin kung magkano. Hindi ko sasabihin sa inyo ng cable lamang ay 5 milyon na. Hindi ko sasabihin. How wonderful it is to dream if your dream is connected to the expansion of the kingdom of God. Lampasan mo. Only the kingdom of God will remain. Lahat ng kaharian na ating itinatayo dito, maaring kaharian ng pamilya mo, kaharian mo sa iyong posisyon, sa iyong title. All those kingdom will fail. Mawawala yan. Only one kingdom will remain. At yun, doon mo hingin sa Diyos na, Lord, gamitin mo ako sa paglaganap ng kaharian mong itong hindi mawawala at magpapatuloy hanggang dulo. Yun na muna. Biyaya ng Diyos, magkaroon tayo ng part 2. Pero I want to remind you, dream big. Dream again. Oh, napakagandang tingnan ang 70 anyos, 80 anyos, 85, na hindi tumitigil at nangangarap. This is what you're going to see in the future. Itong ating LED wall will start from here to there. Buong LED wall yan. This is what you are going to see. On that side, ay magkakaroon ng children's rooms. Wala nang aakyat sa second floor. And on this part, a playground na hindi po yung mga pinawiwilding na mga siso, kundi yung mga nakikita ninyo sa mga malls na mga malalaking laruan ng mga bata, yung pong mga mamahalin, yung magaganda. At yun ay merong cover na yung bang rubber na makapal. Hindi yung maninipis na nabibili sa Divisoria. Di yan sa area yan. On that other side, I told you, will be part of the lobby, a place where you can stay. Darating ang time
Doon sa areang yon, that basketball place will be a better basketball place. Pero, hindi naman lahat pwedeng maglaro. May kontrata yan. Okay? Per hour. Pero every hour nyo, amin ang 10 minutes. Makakapaglaro kayo sa magandang basketballan, pero sharean kayo ng mga pastor namin. Everything for His glory. Mangarap ka. At mangarap ka na hindi titigil sa iyong pangarap. Mangarap ka for the expansion of God's kingdom. Mangarap ka para sa Kanya. Come on, church. We're going to praise our King.